Paglabas ko ng barbershop, nakita ko yung convo nila sa GC. Puro talaga sila kalokohan at talagang pumayag sa plano ni Dave. Pagkatapos ng duty ko ay pumunta na agad ako sa bahay ni Justin. Naroon kasi silang lahat. 6 kami magtotropa at isa lang yung babae namin, kaya siya yung nag-ayos at nag-makeover sa amin. Tawa kami ng tawa sa mga muka. Ang sexy kasi ng suot namin at may mga heels pa. Para kami mga tikbalang na adik. Hindi talaga ako komportable sa suot ko kasi sleeveless yun tapos maikling palda. Malaki kasi yung katawan ko. Feeling ko hindi bagay sa akin. Nung nasa kalsada na kami, tawang-tawa pa rin talaga kami sa mga itsura namin. Pare-pareho kami ng iniisip, ang magkaroon ng perang panggala. Nagpa-practice kaming kumanta sa kalsada. Boses babae kasi dapat kami, kaya ang nangyayari para kaming mga kambing na iniipit. Nung nakita namin yung malaking bahay na halatang mayaman ang may-ari, ay kumanta na agad kami. Sa pagkakaalala namin, binigyan kami noon ng 1,000. Ang saya namin noon, kaya pinipili lang namin yung mga malalaking bahay para mas malaki ang bigayan. Nung nakailang bahay na kami, sinabi ni Dave na last one na lang kasi masakit na sa paa yung heels. Nakakita kami ng malaking bahay at kakanta na sana. Nang may nakita kaming nakalutang na ulo ng isang tao sa puno ng mangga. Mapupula ang mga mata nito at parang buhay na buhay. Sa sobrang pagkatakot namin ay dali-dali kaming tumakbo papalayo. Sigaw kami ng sigaw sa takot nun at mas natakot pa ako nung natapilok ako. Mabuti na lang at hinila ako ni Justin. Nanginginig ang tuhod ko noon sa kilabot kaya hindi na ako masyadong makalakad. Pinagtulungan na lang nila akong buhatin para makalayo kami. Akala namin ay makakauwi na kami agad. Pero may sumalubong sa aming white lady. Kaya kahit sobrang sakit na ng paa ko, ay pinilit kong tumakbo kasi yung mga tropa ko ay nagsitakbuhan na rin talaga. Yung ine-expect namin matapos mangaroling ay magbibilang kami ng pera. Pero parang mga sugat yung bibilangin namin. Nung nasa bahay na kami ni Justin, naiiyak ako kasi sobrang sakit ng paa ko. Namamaga siya ng sobra. Si Kyla naman ay may kaunting galos kasi nadapa pala siya. Habang si Dave naman ay dumudugo ang bibig kasi nasiko ni Kevin. Hindi namin maipaliwanag yung mga nakita namin. Lahat kami ay first time maranasan yun. Inihagis ni Kevin yung heels niya. Ang sabi pa niya na dahil sa takot ay hindi man lang niya natanggal yung heels. Siguro daw kapag nahabol kami ng white lady ay patay na kami sa kilabot. Nanginginig na ng cellphone noon si Kyla para sabihin sa parents niya yung nangyari at para din makapag-post sa FB. Pero pagkatapos niya mag-post sa FB ay may nag-chat sa kanya. Isang vlogger. May ginagawa pala silang prank doon at hindi na nila kami nasabihan na prank lang ang lahat kasi nawala kami bigla. Parang gusto kong manakit nung time na yun kasi halos mamatay kami sa takot sa ginawa nila. Pare-pareho kaming may mga sugat. Hindi na napigilan ni Justin ang sarili. Kinuha niya ang cellphone ni Kyla at inaway ang vlogger. Hingi naman ito ng hingi ng tawad. Hindi ko na lang po i-mention yung name ng small-time vlogger, sir. Gusto ko lang sabihin sa kanya at sa mga taong mahilig mag-prank to gain views and followers na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya mag-prank. Sana ay maging aware din sila na may mga buhay na nalalagay sa peligro dahil sa mga pinaggagawa nila. Napatawad na namin yung mga vloggers at sinabing hindi na nila uulitin. Kahit papaano, pasalamat kami sa nangyaring iyon kasi mas tumibay ang samahan namin at kung makakita man kami ng mga nakakatakot, hindi pa rin namin iiwan ang isa't isa. Salamat po sa pagbabasa, Sir Bob. Magandang araw, sir, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Jelly. Pagpasensyaan niyo na po kung medyo magulo ang pagkukwento ko. Hindi po kasi ako ganun kagaling magsulat. Sa lahat po ng kantang pampasko, itong Carol of the Bells ang nagbibigay kilabot sa akin. Hinding-hindi na ako nagpapatugtog nito dahil pakiramdam ko anumang oras ay may mangyayari na namang kababalaghan. Naging bahagi na kasi ito ng nakakatakot naming karanasan.
Nakatira po pala kami sa isang lumang bahay na pinamana pa ng mga magulang ni Papa sa kanya. Nasa Cavite po ito. Nung namatay lang kasi si Lola kami lumipat dito dahil wala nang magtatao. Mas okay na raw yon kaysa magrenta kami ng bahay. Kahit medyo luma na at maayos pa naman ito, pinagawa na lang ni Papa yung may mga sira na talaga. Isang gabi, masaya po kami nagbabanding noon. Kasikatan pa noon ng pelikulang ito na tumatak talaga sa isip ko. Nanunood kami ng Home Alone, which is comedy naman. Tawanan lang kami noon at tatahimik kapag seryoso na ulit ang eksena. May part doon na tumunog yung Carol of the Bells, tapos biglang tumunog yung kampana. Tahimik lang kami noon nang biglang may kumalabog sa taas ng bahay namin, doon sa pangalawang palapag kung saan naroon yung mga kwarto namin. Noong una ay hindi namin yun pinansin. Baka may nahulog lang na kung ano kasi naatutok lang kami sa movie. Tawanan na kami ulit nang may marinig na naman kaming mahinang mga yabag. Nagkatinginan kami noon dahil alam naming andun kaming lahat sa sala. Sino naman kaya ang maglalakad sa taas? Betamax pa ang gamit namin noon at nagtaka din kami kung bakit bumalik na naman sa eksena na nasa simbahan si Kevin, yung bidang bata, at tumunog ulit yung Carol of the Bells. Alam nyo yung halo-halo yung emosyon namin noon. Pagtataka na parang kinikilabutan. Parang may hindi kasi normal na nangyayari. Inisip na lang namin noon na baka medyo may sira yung tape kaya bumalik. Pero yung naglalakad sa taas ang hindi namin maipaliwanag. No choice noon si Papa kundi ang i-check kung sino ang nandoon. Tahimik naman daw at walang ibang tao. Pero bumagsak daw yung picture ni Lola na nasa altar. Pagkatapos ayusin ni Papa ay bumaba na siya. Pero sabay-sabay kaming nagulat noon nang biglang tumunog muli sa TV yung Carol of the Bells. Kasabay noon ng pagbagsak ng picture frame ni Lola sa taas. Sinabi na ni Mama noon na patayin na muna ang pinapanood namin. Baka ayaw daw ni Lola yung kanta. Pambihira nga po at wala na kaming narinig na kalabog sa taas nang mapatay na ang TV. Naalala ko po noon na nabanggit ni Mama na ayaw daw ni Lola ng maingay. Kaya nga nang namatay si Lolo ay mag-isa lang itong namuhay. Yun din siguro ang dahilan kaya siya nagparamdam sa amin. Pero hindi pa rin kami sigurado kung siya ngayon o may iba pang entity. Basta hanggang ngayon, tumatak na sa isip ko na kapag pinapatugtog ko yung kantang iyon ay bigla na lang magpaparamdam si Lola. Andito pa rin naman kasi kami nakatira sa bahay niya. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, sir. Good evening po, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin mo na lang akong Marisa, di ko tunay na pangalan, taga Batangas. Medyo sensitibo po itong kwento, kaya hindi mga tunay na pangalan ang ginamit ko. May naging boyfriend po ako noon na itago na lang natin sa pangalang Sherwin, taga Samar siya. Itong kwento ko ay karanasan noong nag-boyfriend-girlfriend pa lang kami at sinama niya akong magdiwang ng Pasko sa lugar nila. Alam ko na hindi naman ito gaanong nakakatakot, pero sa atulad kong nakaranas ng muntikan ng mamatay, ay isa ito sa pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Aminado talaga ako na nung kami ni Sherwin ay sobra akong selosa. Ang sabi niya minsan ay wala na ako sa lugar. Dahil nga sa pagiging selosa ko ay naranasan ko ito. Halos hindi ako humihiwalay sa jowa ko. Dapat kung nasaan siya, andoon din ako. Aminado akong naging obsessed ako noon sa kanya dahil sobra ko siyang minahal. First love ko kasi siya at first boyfriend nung college na ako. Maayos naman ako tinanggap ng mga magulang niya nung umuwi kami sa kanila. Lingid pa sa kaalam ko noon na may gusto pala silang ibang babae para kay Sherwin. Pinakilala ako ni Sherwin noon sa mga kaibigan niya at dinadala rin niya ako sa mga bahay ng kamag-anak niya. Maayos silang nakiharap sa akin. Pero nalaman ko noon na kahit kami na, gusto pa rin nilang makatuluyan niya itong babae. Isang araw noon ay may bumisitang dalawang babae sa bahay nila.
May dala yung regalo. Para daw yata yun sa mga magulang niya at kapatid. Isang babae yun na may katandaan na at isang halos kaedaran ko lang. Pinakilala naman nila yon sa akin bilang kababata niya. Hindi ko alam o wala akong kaide-ideya nung una na yun pa na talaga ang nirereto ng mga magulang niya sa kanya. At nanay pala nito ang kasama na matalik na kaibigan ng nanay ni Sherwin. Napansin ko sa nanay ng babae na matalim yun kung maatitig sa akin. Minsan ay hindi ako nginingitian. Wala naman yung problema. Nakakailang lang talaga yung mga tingin na yon. Napansin ko simula nun na halos araw-araw ay nagpupunta na doon yung kababata daw niya at lagi itong may dalang pagkain. Palagi na ay tinatawag ng nanay niya si Sherwin para kausapin yon. Medyo nakakaramdam na ako ng selos, lalo na kapag nadidinig ko na nagtatawanan sila. Nahiya ako nun na umepal sa kanila dahil palagi na lang din naamasid sa akin yung nanay ni Sherwin. Halata ko nun na ayaw nilang nagdidikit ako dito. Nilawakan ko na lang yung pangunawa ko nun. Tinanggal ko yung selos. Kaibigan lang naman niya yon at ako ang girlfriend niya. Wala akong dapat ikabahala. Yun ang tinatak ko sa utak ko. Pinaghahanda ko pa nga sila ng merienda nun. May isang beses na nagpunta doon yung babae para magpasama daw kay Sherwin. Siyempre, unang reaksyon ko noon, silang dalawa lang at aangkas pa ito sa motor ni Sherwin. Kahit anong pigil ko ay umandar talaga ang pagkasilosa ko. Sabi ko pa naman noon, sumama akong magmakasyon para mag-enjoy at mag-celebrate ng Pasko kasama ang pamilya niya. Pero pakiramdam ko noon ay mahal na araw ang pagpunta ko doon. Tinanong ko si Sherwin kung pwede ba akong sumama. Hindi pa naman kasi ako gaanong nakakagala noon sa bayan nila. Doon sumama ang loob ko nang sabihin niya na wag na raw dahil may susunduin lang silang kaibigan. Di na raw kami kasya sa motor. Nagmukmuk talaga ako noon sa kwarto. Hapon na nang dumating sila at doon na talaga nag-init yung ulo ko nang malaman ko na wala naman silang sinundo at nagpasama lang yung babae sa bahay ng kaibigan nito. Mas lalong nagatungan yon nang alalayan pa niya itong bumaba ng motor. Sabay nagngitian sila na parang wala ako doon. Nagulat na lang ako noon nang maglalakad na sila papasok ng bahay. Biglang humawak sa braso ni Sherwin yung babae. Sumabog na ako noon at mabilis kong tinanggal ang kamay noon at winakli. Sinabihan kong ang kapal na mukha niyang humawak-hawak pa sa boyfriend ko. Ngumisi siya ng nakakaloko na lalong kinainis ko. Sa isip ko ay bahala na. Nabalot na ako ng selos. Bigla kong hinila ang buhok noon at sinabunutan ng malala. Inawat kami ni Sherwin pero desidido talaga ako na kalbuhin yung babaeng yon. Nagulat ako nang may biglang humila din ang buhok ko. Paglingon ko, andun pala yung nanay ng babae. Paghila sa buhok ko ay tinulak ako noon at napasubsob ako sa upuan. Paglingon ko, naglalakad na silang mag-ina palayo. Tiningnan din ako ng masakit ni Sherwin pero pumasok na lang ako ng kwarto noon at umiyak. Sinabi ko sa kanya na ayoko na magpasko doon at gusto ko nang umuwi. Talagang nag-alsabalutan ako noon. Nang biglang nakaramdam ako na parang nanghina bigla yung mga paa ko. Yung parabang nawala yung mga buto ko. As in napasalampak ako noon sa higaan at nag-iiyak dahil hindi ko na maramdaman yung mga paa ko. Bigla rin noon nataranta si Sherwin. Sinabi niya na magpahinga muna ako at wag nang umuwi dahil magpapasko na. Disperas na ng Pasko yon, December 24. Sinabi rin niya na magkaibigan lang daw sila ng babae. Pero wala na sa sinasabi niya yung isip ko noon. Nararamdaman ko kasi noon na parang may gumagapang sa balat ko, kamay at katawan. Nung mga oras din na yon ay manhid pa rin ang mga paa ko. Kamot ako ng kamot dahil sa nakakairatang pakiramdam ng mga nagtatakbuhang insekto sa katawan ko. Pero sabi ni Sherwin, wala naman daw kahit isang langgam. Dahil sa kate,
ay nagkasugat-sugat na ang banat ko, lalo na sa braso. Kahit mukha ko noon ay pinagkakamot ko na rin. Sunod kong naramdaman ay may parang gustong kumuwala sa bunganga ko. Humilap bigla yung tiyan ko noon sa bahilagpos ng malapot na suka. Agad akong nanghina noon pagkasuka ko at mas lalo akong nanghina nang makita ko ang mga mahabang bagay sa suka ko. Mga bulate at uod. Iyak na ako ng iyak noon kay Sherwin na natataranta din. Sobrang sakit ng tiyan ko at pairamdam ko para ako mapupugtuan ng hininga. May dugong lumabas sa ilong ko na lalong ikinatakot ko. Nakita ko rin noon na nagsusugat yung mga kamay ko at naglolobohan na at nagmumukhang parang mga pasok. Sobrang hapde at di ko na kinakaya ang sakit. Ang bilis ng mga pangyayari. Naghihiyaw na ako noon. Nawalan na ako bigla ng malay. Nagising ako noon nang maramdaman kong may pinapahid sa buong katawan ko. Nakita ko yung nanay ng babae. Siya yung gumagamot sa akin. Parang ginamitan lang noon ng magic at yung mga paso ko biglang natuyo. Sumuka pa ako ulit nang may ipainom ito sa akin. May nilabas akong dilaw na likido na sobrang pait at lapot. Doon lang gumaan yung pairamdam ko. Walang kibuan sa kwarto noon at tahimik lang din si Sherwin. Pero napansin ko na namamaga yung mga mata niya. Iyak daw siya ng iyak sa pag-aalala sa akin. Akala daw niya ay mawawala ako dahil yung paghinga ko raw ay paisa-isa na lang at paputol-putol pa. Gumaling ako noon nang di ko man lang nalaman kung anong nangyari sa akin. Ang bilis ng mga pangyayari. Noche buena noon. Madidinig mo yung ilang mga bata nang ngaruling sa labas at yung iba naman ay nagkakasiyahan dahil magpapasko na. May ilan na rin na-prepare na pagkain sa hapagkainan dun sa bahay nila Sherwin. Nakapailaw na ang parol at ilang mga Christmas lights sa mga kabahayan. Ramdam mo ang malamig na simoy ng hangin. Habang ako, halo-halong emosyon ang nararamdaman nung mga oras na yon. Mabilis ang mga pangyayari. May pinsan nun si Sherwin na di ko na maalala ang pangalan. Mabait yun sa akin at kinausap ako nun bago ako bumalik ng Batangas nung araw ng Pasko, December 25. Pinalaan niya ako na wag na raw akong sumama kay Sherwin pag uuwi ito sa kanila. Baka maulit daw yun nangyari sa akin. Siya din yung nagkwento sa akin noon na yung may kagagawan daw noon sa akin ay yung mismo nagpagaling din sa akin. May lahi daw na mambabarang at mangkukulam yung nanay ng babae na kamabata ni Sherwin. Kaya lang daw yun pumayag na gamutin ako dahil iniyakan ni Sherwin ang nanay niya. May isa pa daw kapalit ang paggaling ko. Nalaman ko lang yung kapalit na yon nang maabalik na kami ng Batangas at magpasya si Sherwin na hiwalayan ako. Hindi ko ito makakalimutan tuwing sasapit ang Pasko. First time ko kasing maranasan magdiwang ng Pasko na nananakit ang buong katawan at durog na durog ang puso. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Pasensya na po kung napahaba ang kwento. Advance o belated Merry Christmas sa inyo. Enjoy the holidays and stay safe. Hello sa inyo Sir Bob. Ako si Samantha, taga San Joaquin, Iloilo. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay medyo maselan at ayaw na nga ipalahad ni na mama. Pero dahil may katigasan ng ulo ko at naipaalam ko naman ito sa pamilya ng pinsan ko na siyang nakaranas ng katatakutan, mas mabuti nga raw yon para malaman nila ang katotohanan tungkol sa nangyari sa ate nimfa ko. Hindi sila taga Iloilo. Karatig probinsya lang sila pero hanggang diyan na lang ang pwede kong ipaalam. Hanggang ngayon kasi ay buhay pa ang naging sanhi ng paghihirap at kamatayan ni ate. Tama kayo nang narinig. Namatay na si ate nimfa kaya ayaw nang ipakwento ni mama. Pero pinayagan ako ni tita na nanay ni ate nimfa. Punso si mama sa 9 na magkakapatid at panganay ang nanay ni ate nimfa. So parang hindi na raw nalalayo ang edad ni ate nimfa at ni mama.
Para lang daw ate kung ituring ni Ate Nympha si mama. Dalaga pa daw sila noon at obviously hindi pa ako pinapanganak. Dahil daw sa hirap ng buhay at pangani itong si Ate Nympha ay napilitan siyang mamasukan bilang isang kasambahay sa isang may kayang pamilya. Nasa kabilang bayan pa raw yon at tatawid pa ng dagat gamit ang dimotor na bangka. Hindi raw nila kilala ang pamilya dahil parang nirekomenda lang daw noon si ate ng kaibigan ni tita na siyang sinabihan lang din ng taga doon sa kabilang bayan. Kumbaga, nagpasa-pasa lang ang paghahanap ng magiging kasambahay. Ang inaasahan daw talaga ni na tita noon ay maglilinis lang siya ng bahay o di kaya ay gagawa ng gawaing bahay. Kaya nagtaka daw siya noon nang pagdating niya sa malaking bahay ay sinabihan siyang wala siyang ibang gagawin kundi alagaan ang isang matanda. Kinabahan daw noon si Ate Nympha. Hindi siya natakot dito kundi wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng matanda. Pwede pa raw kung pag-aalaga ng bata dahil siya na rin ang nag-aalaga sa maliit niyang kapatid noon. Pero wala siyang nagawa dahil andoon na siya at nang ipaliwanag sa kanya ang gagawin ay hindi naman daw ganoon kahirap. Nakaratay na raw ang matanda at ang tanging gagawin niya ay dadalhan ito ng pagkain, lilinisan at patutulugin. Ang sabi ng anak nito ay mahina na ang nanay nila at ilang araw na lang ang bibilangin. Pero ilang araw pa lang daw doon si ate sa bahay, pakiramdam niya ay may kakaiba nang nangyayari. Tuwing gabi raw, pagpatulog na siya, bigla na lang daw siyang makakaramdam ng alinsangan. Sunod daw ay parang may kumakalusko sa dingding ng kwarto niya. Ito pa ang nakakakilabot. Nagising daw siya ng madaling araw para magbanyo. Paglabas daw niya ng kwarto, bigla siyang may nakita naglalakad ng mabilis palabas ng main door. Sa takot daw na pagnanakaw yon at pinasok ang kwarto ng matanda niyang amo, ay agad niyang pinuntahan ito. Pero sa pagtataka niya, wala sa higaan nito ang matanda. Ganoon na lang daw ang panlalaki ng ulo niya dahil sa gulat nang may biglang nagsalita sa likuran niya. Yung amo daw niyang matanda yon na umuugod-ugod pa sa paglalakad. Agad naman daw nakabawi sa gulat noon si ate at tinulungan niya itong makahiga sa higaan. Nang maabalik daw siya sa kwarto, doon daw niya natanong sa sarili kung paanong nangyari yon. Ang akala kasi niya ay sobrang hinana ng matanda at nakaratay na lang ito. Hindi na ito makabangon. Kaya nga sinusuotan niya ito ng lampin. Pero gulat na gulat daw siya nang makitang kaya pa pala nitong maglakad. Nawala daw noon sa isip ni ate ang tungkol sa nakita niyang taong naapasok sa bahay nila. Ang hindi lang mawaglit sa isipan niya ay yung matanda. Nagtaka noon isang araw si ate nang kausap siya ng anak na babae ng matanda. Dalawa daw ang anak nitong lalaki at babae na medyo may mga edad na rin. Tinanong daw siya sa date ng birthday niya at kung ilang taon na siya. Sinabi naman ni Ate Nympha na malapit na ang kaarawan niya at magsa-17 na siya. Simula daw nung kinausap siya ng anak na babae ng matanda, maya't maya na raw siya nitong tinatawag at kinakausap. Tinatanong daw nito kung anong gusto niya o pangarap. Natanong din daw nito kung kaya daw ba niyang magsakripisyo para lang maiahon sa hirap ang pamilya niya. Mabilis naman daw sumagot noon si Ate Nympha ng, "Oo naman po, ma'am." Pero may isang tanong doon ang babae na ipinagtaka daw talaga ni ate. Kapag daw ba binigyan ng malaking pera si ate, ay gagawin ito ang lahat para lang daw mapasaya ang mama nilang matanda na. Napaisip daw noon si Ate Nympha. Pero agad din itong sinagot na kung mapapasaya daw noon ang amo niya na mahina na, ay gagawin niya. Umuwi daw siya noon saglit sa bahay nila para maapag-day off. At naikwento niya kina tita ang tungkol sa trabaho niya, mga nangyari sa kanya doon sa bahay, yung amo at anak na mga amo, pati na yung offer sa kanya. Medyo nagtaka naman daw noon si tita doon sa offer na sinasabi, pero ipinagsawalang bahala na lang niya. Bumalik na rin noon si Ate Nympha sa bahay ng matanda para ipagpatuloy ang trabaho. Simula daw noon
ay palagi na siyang nakakatanggap ng mga regalo mula sa among babae. Mula sa damit, pabango, bag, mga alahas. Nasa hinagap daw niya ay di niya naisip na magkakaroon siya. Noong araw daw ng 18th birthday ni ate, saktong pinatawag daw siya sa kwarto ng matanda. May sorpresa daw yung amo niyang babae para sa kanya. Pinapikit pa nga raw siya noon at tinanong kung ready na ba siyang ibigay ang hinihiling nila para sa matanda. Kapalit ng regalong matatanggap niya. Napangiti pa nga raw noon si ate at sumagot na handa na siya. Pagmulat daw niya ay tumambat sa kanya ang may kalakihang regalo. Pinabuksan sa kanya yon. May laman yung napaagandang bestida at may kakapalang sobre. Nasa may 20,000 piso yon, kapalit ng hinihiling nila para sa matanda. Noong mga panahon na yon ay malaki na ang 20,000 pesos. Kaya nagdingning daw noon ang mga mata ni ate. Sabay tanong kung anong gagawin niya. Muli raw siyang pinapikit at sinabihang gumanga. Dapat daw ay lunukin niya ang isusubo sa kanya. Medyo nagtaka at kinabahan daw noon si ate Nympha, pero hindi na siya nakaangal nang nasa bibig na niya ang iniluwa daw ng matanda na pinasa sa kanya. Halos mabulunan daw noon si ate. Ayaw niyang dunukin pero pinilit daw siya ng amo niyang babae at lalaki. Tinakpan pa nga raw yung ilong at bibig niya noon hanggang sa malunok niya yung bato o parang bola ng jackstone. Naiiyak daw noon si ate pero hindi na lang niya pinahalata. Ang importante daw sa kanya noon ay yung pera at mga regalong binigay sa kanya. Sinabihan daw siya ng amo niya na pwede muna siyang magbakasyon sa kanila. Umuwi nga raw noon si ate na masayang masaya dahil marami siyang pasalubong sa mga magulang at kapatid niya. Kinagabihan lang daw noon buhat ng pagdating niya ay bigla nang sumama yung pakiramdam niya. Sumakit din ang tiyan niya at namimilipit na raw siya noon nang makita ni na tita. Parang may gustong kumawala raw sa sikmura niya papuntang bunganga. Hindi raw nagkwento agad si ate kina tita kaya hindi nila alam ang gagawin. Dinala raw siya sa isang doktor pero pabalik-balik ang pananakit ng tiyan niya. Hindi siya makabawas o makasuka. Tinanong daw siya noon ni tita kung anong kinain niya at nanakit ng ganoon ang tiyan niya. Doon na siya napakwento. Sinabi niya na may pinalunok sa kanya ang mga amo niya kapalit ng pera at ng mga regalo. Doon din ay naramdaman niyang palaging humihilab ang tiyan niya. Nagugutom siya pero hindi niya alam ang gusto ng sikmura niya. Hindi raw niya malunok yung kinakain niya. Tinanong daw siya kung anong pinalunok sa kanya. Nang sabihin niyang galing yun sa niluwa ng matanda, napamura daw noon si tita. Anong kalokohan daw ang ginawa ni ate. Pinaluwa daw sa kanya yung nilunok niya, pero sumakit lang na sumakit yung tiyan niya. Nang dalhin siya sa manggagamot, ay wala na raw itong nagawa. 2 bagay lang daw ang pwedeng mangyari kay ate Nympha noon. Ang tanggapin ng katawan niya o hindi ang pinasa sa kanya. Lalong nang hinanaw noon si ate at palaging dumadaing ng sakit ng tiyan. Hindi na rin daw siya gaanong makakain ng maayos hanggang sa bumagsak na yung kalusugan niya. Nagsabi daw noon si ate na mas pipiliin pa niya mamatay kesa sa maging aswang. Kung alam lang daw niya na ito ang kapalit ng mga regalo at perang binigay sa kanya ng amo, sana ay umalis na lang siya agad. Natakot din daw siya noon na baka hindi na siya pauwiin oras na tumanggi siya. Nabalitaan nila na namatay na raw yung matanda. Pero yung anak na babae hanggang ngayon ay buhay at malakas pa. Ayun na nga, naging pabalik-balik ang pananakit ng tiyan at katawan ni ate Nympha daw noon. Minsan daw mawawala, tapos biglang babalik at mas matindi. Parang pilit daw nilalabanan ng katawan ni ate Nympha yung ipinalunok sa kanya. Makalipas daw ng ilang linggong paghihirap ay bumigay na ang katawan ni ate Nympha. Kaya hindi ko na rin siya naabutan nun. Nakakalungkot at taapanlulumo lang yung nangyari sa kanila. Nang dahil sa hirap ng buhay ay kinailangan niyang gawin to. At meron talagang sasamantalahin ang kahinaan at pangangailangan mo para lang makuha nila ang gusto.
Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Peter, taga Tangub City. Itong ikukwento ko ay nangyari nung nagkaroling po kami ng December 18, 2012. Nagkasundo kami noon ng mga ka-churchmates ko na mangaroling para may pang-registration kami sa darating na youth rally. Malaki kasi yung registration, tapos kami pa yung gagasto sa pagkain at snacks. Ilang days din yun kaya kailangan namin ng pera. Noong 2011 kasi ay konti lang po yung naasali sa amin kasi walang pang-register. Gusto namin lahat na kami ay makadalo. Sa December 27 to 30 ang youth rally namin sa pagkakaalala ko. So naisip namin may ilang days pa kami para maalikom ng pera. Pumayag naman si pastor kaya sinimulan na namin agad. Ako kasi yung youth president kaya ayokong si pastor pa yung gagawa ng paraan para may pang-registration kami. Nakakahiya kasi. At dahil may magagawa naman kami kaya agad na kami nagsimula. Hapon kami bumabiyahe papunta sa lungsod ng Molave. Malapit lang yan sa amin. Ako yung tumutugtog ng gitara since gitarista ako sa church namin. Ilang gabi kaming nangangaroling at masaya talaga kami dahil bukod sa nagkakapera kami, nagiging bonding na rin namin yon. December 23 na yon. Yun yung last night ng caroling namin. Masaya kami kasi ilang bahay pa lang yung nakakantahan namin ay nakaka-1,000 na kami. Sinabi ko sa kanila na kapag umabot ng 9:30 ay uuwi na kami dahil baka mag-alala yung mga magulang namin. Nagpatuloy ulit kami at nung nasa harap na kami ng isang bahay ay sinabi ko agad na, "Tao po, namamasko po." Nakita ko yung batang babae na sumilip sa amin sa may bintana kaya agad na kami nagsimula. Walang nagbukas ng pinto sa amin pero patuloy pa rin kaming kumakanta. Hindi pa kami natatapos sa pagkanta namin nang may lumapit na isang batang lalaki at sinabing 1 taon nang walang tao roon kaya sa ibang bahay na lang kami mangaroling. Nagkatinginan kaming lahat tapos sinabi ko sa kanila na may nakita akong batang babae na sumilip. Dinescribe ko pa nga yung muka ng batang yun. Sinabi ng batang lalaki, magkatabi lang yung bahay nila kaya alam niyang walang taong nakatira doon. Baka raw yung nakita namin ay yung dating kalaro niya na si Ana. Namatay daw si Ana ng masagasaan habang naglalaro sa kalsada. Yun daw ang dahilan kung bakit lumipat ng bahay ang may-ari roon. Sa takot ay agad-agad kaming tumakbo palayo sa bahay na yun. Pagkatapos nun, sir, ay kinuwento namin sa pastor namin at mga ka-church yung nangyari. Yun na yung last caroling namin dahil ayaw na naming maulit pa yon. Lahat naman po kami nakasama sa youth rally. Sa ngayon po, sir, isa na akong pastor. Minsan ay nakukwento ko yon sa mga miyembro ko sa church. Sinasabi ko sa kanila na manalig lang kami sa Diyos dahil mas makapangyarihan siya sa lahat. Ito lang po sa ngayon, sir. Merry Christmas at pagpalain tayong lahat. Magandang araw o gabi po sa lahat. Tawagin mo na lang akong Marie. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa kaklase ko na naging biktima ng kulam. Nang dahil sa exchange gift ay muntikan nang mawala itong kaklase ko. Nasa first year high school kami noon at may mga kaklase na kami noon galing sa iba't ibang baryo. Yung iba ay noon lang namin nakilala. Yung iba naman ay nakilala na namin sa mga school activities noong elementary. Kaya halo-halo po talaga ang mga naging kaklase ko noon. Di magkakailang, meron talaga kaming kaklasing kapuspalad. Christmas party namin noon at nagkaroon ng exchange gift worth 100 pesos yata kung di ako nagkakamali. Basta, noong mga panahon na yun ay medyo mabigat na sa bulsa ang halagang ito. Masasabi kong hindi lahat kami ay afford ang ganong halaga. Pero sinabi naman ni ma'am na kung hindi kakayanin ay kahit ano na lang. Meron akong kaklase na pangalanan nating Fe. Madalas pumapasok noon si Fe na walang baon. Tahimik lang ito at palagi lang na nandoon sa classroom namin. Kapag tanghalian naman, minsan ay inaaya ito ng guro namin na kumain. Basta kapag naaalala ko siya ngayon ay awang-awa ako sa sitwasyon niya noon. Ayun nga po, sa Christmas party namin
Nagtitinginan kami ng mga binalot naming gifts. Si Fe lang noon ang hindi nagpakita ng regalo niya. Sakalang niya palihim na siniksik sa ibang gifts noong sinabi ni Ma'am na ilagay na sa may Christmas tree yung mga regalo. Magsisimula na kasi ang bunutan. Excited kami noon syempre sa makukuha naming regalo. Nang matawag na lahat ay kanya-kanya ng bukasan ng regalo. Nang bigla na lang pong umiyak ang isang kaklase kong babae. Ang ganda daw kasi ng binalot niyang regalo tapos ang makukuha lang daw niya ay isang chichirya. Grabe yung iyak niya na akala mo ay sobrang kinawawa. Tinanong pa nito kung kaninong regalo daw ang nabunot niya. Walang may umamin nun. Pero hindi namin alam na may isa kaming kaklasing lalaki na nakita nitong si Fe ang naglagay ng regalong yon. Galit na galit itong kaklase namin kahit ilang beses siya nung paliwanagan ni Ma'am. Hindi pa tapos ang party nun ay nawala na itong kaklase ko. Yun pala ay umuwi ito at nagsumbong sa nanay niya. Kawawa po talaga noon si Fe. Walang nagawa nun ng guro namin nang bungangaan siya ng mala-armalite na bunganga ng nanay ng kaklase namin. Sinabihan nitong kung hindi naman pala kaya, wag nang sumali-sali. Tahimik lang siya noon na umiiyak. Nakakahiya nga dahil pati kabilang classroom ay nanonood na doon sa amin. Sa huli ay naawat din ito ni Ma'am. Lahat ng yan ay dahil lang sa chichiryang regalo. Umuwi ang mag-ina at di na naisali ang anak nito sa amin. Kinausap naman noon ni Ma'am si Fe. Shit lang kasi naiyak ako. Hindi ko akalain na may ganoon palang kasamang tao. Hindi naman sa pinagtatanggol ko. Pero kaya may napipilitan na ring maging masama dahil sa mga katulad nila. Nung pasukan na ay hindi na nagpakita si Fe. Kwento ng nanay nitong supladitang kaklase namin ay may isang babae daw na nag-abang sa anak niya sa labasan. At simula daw noon ay unti-unting nalagas ang buhok ng anak nito. Si Karen pala yung kaklase namin. Naglalagas na raw ang buhok nito at namamaga din ang kabilang braso. Hindi na po ito pumasok hanggang sa matapos ang pasukan. Ang balita namin ay gumaling din naman ito pero nilipat na ng ibang paaralan. Wala na rin kaming naging balita kay Fe hanggang ngayon. Sana nga ay maayos na ang buhay nito. Iyon lang po ang gusto kong ikwento, sir. Merry Christmas sa lahat. Hello sa inyo, Boss Bob. Tawagin niyo na lang akong Mia at meron akong karanasan na gustong ibahagi sa inyo. Nangyari to nung elementary pa lang ako nang magbakasyon kami sa probinsya ni na tatay. Taga Maynila po kami at nagbakasyon kami sa Negros Oriental. Doon na kami nagdiwang noon ng Pasko kasama sina lolo, lola at ibang mga kamag-anak namin. Nasa grade 5 pa lang yata ako noon at karamihan sa bahagi ng kwentong ito ay kinuwento ni nanay. Marami akong mga pinsan na halos kaidaran ko rin. Niyaya nila ako noon ng mga roling. Dahil sabik ako sa mga ganoong bagay at hindi ko kasi nararanasan sa Maynila yon, ay agad akong sumama sa kanila. Hindi ko abisado yung lugar dahil batang-bata pa ako nang una akong dalhin ni na tatay doon. Kaya sunod-sunuran lang ako noon sa mga pinsan ko. Mga 5 kami nung nangaroling at grade 6 yung pinakamatanda sa amin. Si Ate Faye. 3 kaming babae at 2 lalaki na mas bata sa amin. Pinagsabihan na kami noon na huwag magtatagal at maghahapunan na. 6 kami ng hapon umalis at 7:30 ang hapunan namin. Ang plano noon ay doon lang kami sa malapit mga ngaroling. Pero dahil wala gaanong nagbibigay, di namin namalayan na napapalayo na kami. Pero alam naman ng mga pinsan ko ang lugar na yon. Yun lang at layo-layo na ang mga kabahayan at mas dumidilim na rin. May nakita kaming isang bahay at doon kami kumanta ng Pampasko. Tuwang-tuwa pa kami noon nang bigyan kami ng tig-5 piso. Unang beses namin makatanggap ng 5 piso noon dahil tig-piso lang ang binibigay ng mga naunang bahay na nadaanan namin. Kaya mas lalo kaming ginanahang mga roling noon. Hanggang sa malayo na talaga kami sa bahay. Medyo nag-alala na rin ako noon dahil baka hinahanap na kami.
Pero sabi ni Ate Faye ay maaga pa naman. Ang totoo ay madilim na nun. Dahil sa tuwang-tuwa kami ay di na namin namalayan yung nalalaanan namin. Ang sabi ko pa noon ay bumalik na kami at wala ng bahay. Pero sabi ng isa kong pinsan ay may bahay pa daw doon sa dulo. Baka bigyan din daw kami ng tig-5 piso. Wala na akong nagawa kundi sumama. Habang naglalakad kami noon sa may malawak na palayan, bigla kaming nakarinig ng kaluskos ng mga palay. Naggagalawan ang mga palay noon na parang may malaking hayop na dumadaan. May flashlight naman kaming dala. Kaya nang ilawan namin yung pinanggagalingan ng kaluskos o ingay ng mga palay, ganoon na lang ang takot namin nang makitang nakadapa na ang mga palay sa may di kalayuan na parang dinagana ng pison. Doon lang din namin napansin ang isang hayop na nagbigay sa amin ng matinding kilabot. Isang napakalaking sawa na papunta sa kinaroroonan namin. Buti at malayo pa yon. Sabay-sabay kaming nag-iyakan. Naiiyak na rin sinabi ni Ate Faye na tumakbo na kami. Hila-hila namin yung dalawa naming pinsang lalaki na maliliit pa. Nagsasama na nga ang uhog at luha namin noon. Pero hindi pa rin kami tumigil sa pagtakbo. Walang lingon-lingon sa takot na maabutan kami ng napakalaking sawa na yon. Sakay iyak namin, di namin napansin noon na may makakasalubong na kami. Sina tatay pala at hinahanap na kami. Nagtaka sila ng tiyuhin ko kung bakit daw kami nag-iiyakan. Doon namin sinabi na may malaking ahas kaming nakita sa may palayan. Palagi may sukpit na itak noon si tiyo, kaya nilabas niya yon. Tinanong niya kami kung saan namin nakita at naglakad siya papunta doon. Sumunod na rin si tatay at andun kami sa likuran niya. Takot na nagtatago. Di na nakita ni tito yung ahas, kaya umuwi na rin kami noon. Habang naghahapunan kami, ay nakwento nila kay nanay yung nangyari sa amin. Napagalitan tuloy kami. Ang bilin ay huwag lalayo, pero naarating na ro kami sa kabilang baryo. Di naman ako makapaniwala noon na ganoon na pala kalayo ang nilakad namin dahil lang sa pangangaroling. Maya-maya noon ay may kumatok sa pintuan. Tinanong ni Lolo kung sino yon. Ang sumagot ay isang lalaki at may ibibigay lang daw ito. Pagbukas si Lolo ay isang nakasuot ng sombrero ng magsasaka o salakot ang sumalubong. Natatakpan daw ng halos kalahati ng mukha nito. Inabot nito kay Lolo ang isang sisidlan ng barya. Nahulog pala ng isang pinsan kong lalaki ang mga barya nito. Nakita raw niya kami nagtatakbuhan at napulot niya yon. Nagpasalamat naman noon sa kanya si Lolo. Sa kabilang baryo daw ito nakatira. Napansin daw noon ni tatay na titig na titig yon sa akin, kaya hinila niya ako papasok ng kwarto. Kinagabihan noon, Boss Bob, patulog na kami. May narinig na kaluskos si tatay. Parang may kumukutkot daw sa dingding na yari sa amakan sa wali ba yon? Kaya medyo maingay at madali talaga yung kutkutin. Doon tinagsipagtulog doon yung mga pinsan ko dahil ayaw nilang mapawalay sa akin. Tabi-tabi kami noon sa isang kutsyon sa kwarto. Kasama namin sina nanay at tatay. Tulog na ro kami noon nang ilawan ng flashlight ni tatay yung dingding. May maliit na butas daw doon na wala naman nung patulog pa lang kami. Bigla ako nung nagising at agad na napaiyak nang maramdaman kong may kumuhit na sakit sa tiyan ko. Sabi ni tatay nang hawakan daw niya ako ay pinagpapawisan ako ng malamig. Nahihilo ako noon at nasusuka. Pagbangon ko ay agad din akong napaupo at di ko na napigilan na magsuka sa higaan. Nagising na rin yung mga pinsan ko noon. Wala naman daw laman yung suka ko. Tubig lang ang nailalabas. Pinainom ako ng maligamgam na tubig noon dahil baka napasukan lang daw ako ng lamig. Pinahiran din ako ni nanay ng baon niyang langis. Pero nagtaka daw siya noon kung bakit daw yun kumukulo at umaapaw, gayong mahigpit naman ang pagkakasarado. Nagising na rin noon sina Lola. Hinang-hina ang pakiramdam ko
dahil nilalagnat din pala ako. Sobrang hapdi ng sikmura ko at nahihilo pa. Hindi raw alam ni tatay ang gagawin sa akin noon. Grabe ang kaba at pag-aalala nila sa akin. Ang sabi ni nanay, habang pinapahirang daw niya ako ng langis, narinig daw nila noon na parang takot na takot yung aso ni na lola. Alam niyo yung parang nagpapaawa daw. Tinawag nga daw yun ni lola at sinabihang huwag maingay. Pero hindi pa raw yun tumigil sa pag-iingay na parang naiiyak. Sunod daw noon ay mga huni na ang nadinig nila. Parang nagagalit daw yun. Parang huli daw ng malaking butiki na galit. At pakiramdam daw nila ay may nagtatakbuhang aso sa labas. Nag-iyakan na rin yung mga pinsan ko sa takot. Ako naman, wala na akong matandaan noon dahil para akong nawawala sa sarili sa sobrang sakit ng nararamdaman. May kakaluskos daw sa dingding. Sunod ay yung bubungan naman nangyari sa pawid. Parang gusto raw nung pumasok sa bahay. Maya-maya daw ay makakarinig na naman sila ng parang hinihingal at mahinang pag-ungol na parang nagtitimpi sa galit. Nagsimula na raw mag-ingay noon si lolo nang mag-iyakan yung mga pinsan ko. Nagulat pa raw noon sina tatay nang sabihin ni lolo na alam niya kung sino yung nanggugulo sa amin. Akala daw ba nito ay hindi alam ni lolo na siya ang aswang na pumunta sa bahay at nagsauli ng lagayan ng barya? Alam din daw ni lolo na siya yung nag-anyong ahas na nakita namin. Parang lalo daw nagalit yon nang sabihin ito ni lolo. Dagdag pa na oras daw may kunin ito sa mga apo niya ay magkamatayan na. Bantog na raw ito sa lugar nila kaya sa baryo ni na lolo. Naghahanap ito ngayon ng mabibiktima. Ako raw ang natipuhan dahil bata na bagong muka sa lugar. Hindi na nakatiis noon sina tatay at tito dahil tumirik na ang mga mata ko sa taas ng lagnat. Habang andoon yon ay hindi nila ako madala sa ospital o matawagan ng manggagamot. Nilabas na raw yon ni tatay na may dalang itak. Kitang-kita daw talaga niya yung namumulang mga mata sa dilim. Hindi niya nakita yung buong anyo nito. Pero sigurado siyang nakakapangilabot yon. Palipat-lipat daw ito sa malaking puno ng mangga. Nandun yun sa likuran ng bahay ni na lola. Lumabas na rin daw noon si tito. Hindi daw itak ang dala nito, kundi buntot ng pagi. Pinaghahampas niya raw yun sa ere at sa mga sanga ng kahoy. Nalitinig daw niyang parang may nagmamadaling kumaripas ng takbo. Doon na raw parang umayos yung pakiramdam nila sa paligid. Tumigil na yung pag-iyak ng mga pinsan ko. Pinahiran lang daw ang buong katawan ko noon ng langis at sekmura. Unti-unti namang nawala yung sakit ng tiyan ko at pagkahilo hanggang sa naatulog ako. Kinabukasan, maagang umalis na lolo kasama si tatay. Alam ko ay pinuntahan daw nila yata yung bahay ng lalaking yon na magsasaka din pala sa kalapit na sakahan. Pero wala na daw ito sa tirahan niya. Ang sabi ng pinakamalapit itong kapitbahay ay hindi na raw ito umuwi at mukhang pumunta na sa ibang lugar. Sa dami raw ng mga inaaswang no ng mga bata ay palipat-lipat na yon ang tirahan. Masaya pa kami nagdiwang no ng Pasko kina lola. Pero pagbalik namin ng Maynila, namataan pa daw no ni tatay na nasa may pier ito at nakatanaw sa amin habang nasa barko kami at naglalayag na. Nakakatakot talaga. Ito lang muna ang kwento ko ngayon, boss. May isa pa akong kwentong kababalaghan na ibabahagi ko na lang sa inyo sa susunod. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners and subscribers. Tawagin niyo na lang akong Pres. May gusto lang po akong kwentong ibahagi sa inyo. Pagpasensyahan niyo na lang kung medyo sinamarize ko na dahil hindi naman ako gaanong maalam sa pagsusulat ng kwento. Kayo na rin po ang bahala. Karanasan ito ng lola ko na nanay ni Papa. Palagi niya itong kinukwento sa amin bago matulog noong nagbabakasyon kami sa kanila. May matalik daw nung kaibigan si Lola. Pangalanan natin siyang Gloria. Nang mamatay daw ang lola nitong si Gloria,
ay may iniwan daw sa kanyang regalo. Pamana daw sa kanya yon sa darating na Pasko. Dahil sigurado daw na hindi na siya aabot sa Pasko, ay binalot nito ang regalo. Nung kapanuhunan daw noon ni na Lola, nauso yung parang witchcraft o yung pag-aaral ng pangungulam. Hindi raw alam ng kaibigan niya noon na yung lola nito ay marunong mangkulam. Nang mamatay ito, ay iniwan sa kanya ang manikang gamit nito at mga karayom. May mensahe pa raw noon na huwag siyang magpapaapi. Ito naman daw kaibigan ni Lola, hindi naniniwala sa mga ganon. Kaya para daw dito ay parang biro lang yung tungkol sa regalong yon. Dinala na daw nito sa paaralan nila yung regalo. Sinabihan na raw siya noon ni Lola na huwag niyang gagamitin yon sa kalokohan. Pero nagbiro daw ito na kukulamin niya yung palaging nang bubuli sa kanya. Isang araw daw noon, hindi nakapasok yung isa nilang kaklaseng lalaki. Yun yung madalas mang-asar sa kaibigan niya. Nagulat na lang daw sila nang mabalitaan na natadtad ang katawan nito ng parang mga tusok-tusok at paso. Naalala daw ni Lola yung biro ng kaibigan niya. Sa sementeryo pa daw nito ginawa ang ritual. Akala daw noon ng kaibigan ni Lola ay hindi tatalab yun dahil imbento lang. Pero muntikan na nga raw ikinasawi ng kaklase nitong lalaki yon. Kung hindi lang daw magaling ang magagamot nito, ay baka nadisgrasya na yung kaibigan ni Lola. Muli daw nitong tinago sa kahon ang mga gamit na binigay sa kanya ng lola nito. Paminsan-minsan ay parang natitempt pa daw siyang gamitin yon. Pero lagi daw siyang pinagsasabihan ni Lola na lahat ng gagawin niya sa iba ay babalik din sa kanya. Ito lang sir ang maikling kwento ni na Lola. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mark, 19 years old, na atira sa Zamboanga del Sur. Itong i-share ko sa inyong kwento ay nangyari noong 10 years old pa lang ako. Kapag December po kasi, yung lolo ko at mga tiyuhin ay pumupunta sa syudad, sa Pagadian City. 1 hour ang biyahe mula rito sa amin papunta doon. Mas gusto kasi nila na doon mangaroling kasi mas malaki ang bigayan. Dito kasi sa lugar namin, barya lang. Tapos yung iba pa, isinasara yung mga pinto at bintana ng bahay kapag naririnig yung mga nangangaroling. May tita ako na taga Pagadian City, kaya dun sila nag-i-stay kapag December. Dahil nga sabi ni Lola na marami silang kita sa caroling, nagpaalam ako kay Mama na sasama ako kina Lola. Hindi pumayag si Mama dahil hindi kasi siya sanay na wala ako. Pero dahil makulit ako, napapayag ko rin siya. 3 p.m. nang maarating kami doon sa Pagadian City. Sabi ni Lola na magsisimula na kaming mangaroling kapag 6 p.m. na. Dahil bata pa ako noon, wala sa isip ko yung hiya. Nung nagsimula na kaming mangaroling noon, kanta ako ng kanta. Hindi ko ma-imagine yung saya noon kapag may nagbibigay sa amin ng 500 pesos. Nga po pala Sir Bob, ako yung nagigitara noon kasi marunong po ako. Lahat po sa aming angkan ay marunong maggitara. Pero ang sabi ni Lola na kapag bata ang nagigitara, mas malaki ang ibinibigay ng mga tao. Hindi ko na mabilang kung ilang bahay na yung kinantahan namin. Naalala ko noon, tinanong ni Lola ang tiyuhin kong si Tito Charlie kung anong oras na. Ang sabi nito, malapit na mag-alas 11. Nabigla si Lola kasi gabing-gabi na pala kaya uuwi na raw kami. Hindi namin napansin yung oras. Kasi kapag December naman ay napaarami talagang tao ang lumalabas-labas. Nung naglalakad na kami pa uwi, napadaan kami sa mga taong nagvividyoke. Biniro nila kami na bigyan namin sila ng pera pambili ng alak. Pero dumiretso na lang kami ng paglalakad. May maliit na kalsada kaming dinaanan at walang ilaw ron, kaya pa na yung hawak ko kay Lola. May dala naman kaming flashlights. Habang itinutuon ko yung flashlight sa daan, napakunot yung noo ko nang makita ko yung isang batang babae na may dalang manika. Naglalakad siya papunta sa amin. Nakita rin yun ni Lola at mga tiyuhin ko. Tinanong pa ni Lola kung saan ang mga magulang ng bata, pero hindi siya sumagot. Ilang minuto lang
ay nawala bigla ang bata, kaya sinubukan naming hanapin gamit yung flashlights. Pero hindi na talaga namin nakita yung bata. Nagkatinginan kaming lahat at dali-daling naglakad palayo. Hindi talaga binitawan ni Lola yung kamay ko hanggang sa nakauwi kami. Nung nasa bahay na kami, tinanong kami ni tita kung anong nangyari sa amin. Sa takot namin ay wala talaga nakapagsalita dahil lahat kami ay hinahabol ang hininga. Nang mahimasmasan na ang lahat, sinabi ni Lola kay tita ang nangyari. Ang sabi ni tita, imposibleng bata yon kasi gabing-gabi na. Kung hindi raw multo, baka aswang yun. Nung narinig ko yun, ay mas lalo akong natakot. Kaya yun na rin yung huling gabi na sumama ako sa caroling nila. 9 years na ang nakalipas, pero kapag may nag-aaya sa akin mga roling, hindi na lang ako sumasama. Baka kasi maulit na naman yun. Sana po ay mabasa nyo ang aking kwento, Sir Bob. More power sa inyong channel at God bless. Hello, Sir Bob. Advance Merry Christmas sa iyo at sa lahat ng mga listeners ng Dark Hub PH. Ako po si Donna, tubong Dumaguete, pero dito po ako ngayon sa Bacolod ng katrabaho. Meron po akong napainggan na kwento sa channel nyo na nagpaalala sa akin tungkol sa nangyari sa akin nung bata pa ako. Madalas akong isama noon ng lolo kong security guard sa tuwing may Christmas party sila sa ospital kung saan siya nagjo-duty. May mga palaro kasi para sa mga bata. May parte doon sa ospital na hindi sa amin pinapupuntahan dahil haunted daw ito. Madalas daw na may nagpapakita doon na isang lalaking sobrang itim. Nasa grade 4 po yata ako noon nang mangyari ang nakakatakot na karanasan kong ito. Dahil sa malikot talaga akong bata noon ay kung saan-saang silid na lang ako nanunuot. Tanda kong parang taguan ang nilalaro namin. Habang abala kasi ang mga matatanda sa paghahanda ng mga pagkain at palaro nila, ay naglalaro naman kaming mga bata. Di ko napansin noon na naarating na pala ako sa pinagbabawal na silid. At syempre bata pa, parang wala lang naman sa isip ko ang tungkol doon. Ang importante, magsaya kami habang naglalaro. Nang hanapin daw ako ni Lolo noon ay hindi niya ako makita. Malapit lang naman ang silid na yon sa pinagdadausan ng programa. Ang tanda ko lang noon ay naasiksik ako sa isang cabinet na nasa silid. May biglang pumasok noon at sinabihan akong doon magtago sa loob ng cabinet. Pagkatapos noon ay wala na akong matandaan sa mga nangyari. Kwento ni Lolo noon ay nakailang pasok daw sila sa silid na yon. Binuksan din daw nila yung cabinet pero wala ako doon. Wala din daw silang nakitang taong nakahiga tulad ng sinasabi ko. Halos inabot daw ako ng 1 oras sa paghahanap nila sa akin. Nagulat na lang daw sila nang nagkukusot pa daw ako ng mga mata nang lumabas ng silid na yon. Sabi ko ay nakatulog ako doon sa cabinet. Doon na daw sila kinilabutan dahil nakailang balik daw sila sa silid na yon at tingin sa loob ng cabinet pero wala talaga ako noon. Kaya pinagsabihan na lang ulit ako noon na huwag nang papasok doon. Tumangulang ako at nakisali na sa laro. Habang naglalaro daw kami noon ng palo-palayok, napansin daw nilang parang ang hyper ko. Parang ang lakas ko din na sa isang palo ko lang daw ng palayok ay nabasag ito. Palagi raw akong nananalo sa mga palaro noon. Basta ang alam ko ay naglalaro lang ako, nagsasaya, ganun. Hindi ko napapansing lumakas ang katawan ko o bumilis ang kilos ko. Wala na nga akong maalala na ganun pala ako kagaling noon sa laro. Sabi ni Lolo ay para daw sinasapian ako ng malakas na elemento. Napansin kasi nilang pagkatapos naman daw ng laro ay parang bigla daw akong tumamlay. Nang matapos na ang Christmas party at pauwi na kami ay sobrang init daw ng katawan ko. Ang taas ang lagnat ko na hindi agad kami nakauwi dahil ginamot pa ako. Na-confine tuloy ako noon ng 1 araw. Si Mama na ang nagbantay sa akin noon. Kwento ni Mama ay ang likot daw ng tingin ko noon sa loob ng silid. Parang may sinusundan daw ako ng tanaw. Tapos bigla na lang daw akong nagkikisay.
Nag-aapoy na raw ako sa lagnat. Ang akala nga nila noon ay mauuwi na sa polio ang sakit ko. Nag-iiyak daw si mama noon dahil hindi daw bumababa ang lagnat ko. Halos puti na lang din daw ang nakikita niya sa mga mata ko dahil patirik-tirik ito. Ang naaalala ko lang ay takot na takot ako noon. Para akong nananaginip kay Santa Claus. Inaalok daw ako nito ng maraming pagkain. Basta sumama daw ako sa kanya dahil may regalo daw siya sa akin. Hindi ko makakalimutan yon dahil hanggang ngayon ay medyo na-trauma pa ako sa imahe ni Santa. Nang hindi kasi ako sumama sa kanya noon ay nag-iba na ang itsura nito. At baka yun yung sinasabi ni mama na parang sinasapian daw ako. Takot na takot ako sa naging itsura noon ni Santa Claus. Malaking tao din siya. Pero naging sobrang itim na nito at namumula pa ang mga mata. Nang hindi raw ako magamot sa ospital noon, ay nagpasya na si mama na dalhin ako sa isang manggagamot o albularyo. Nang tawasan daw ako noon, ay lumabas na parang isang kapre daw ang nagpakita sa akin. Gusto din daw ako nitong kunin. Nagtataka lang ako noon kung bakit si Santa Claus ang unang nagpakita sa akin. Dahil daw kasi mahilig ang mga batang katulad ko kay Santa. Parang atraksyon daw yun para sumama na ako sa kanya. Kaya rin daw kasing gawin yun ng ibang mga elementong may masasamang balak. Sa totoo lang, hindi daw niya matukoy kung kapre yun o isang itim na elemento. Basta masama raw ang pakay. Simula po nung nangyari sa akin yun ay hindi na ako sinasama ni Lolo sa ospital. Lalo kapag Christmas party nila. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Ann, taga Tayabas, Quezon. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan namin ng mama ko sa isang ward ng ospital dito sa amin. Dapat ang Pasko ay pinagdiriwang ng masaya at hindi ng may halong katatakutan. Nagtatrabaho po ako noon sa Manila. Hinding-hindi ko makakalimutan ang nangyaring ito dahil araw pa mismo yon ng Pasko. Tinawagan ako ni Papa noon dahil bigla daw nahilo, nagsuka at namanhid ang katawan ni Mama. Kaya agad akong bumiyahe noon pauwing Quezon para ako na ang sumama sa kanya magpa-check up. Buti na lang at nabigyan naman siya ng first aid ni Papa noon. Dapat nga ang uwi ko pa noon ay December 23 dahil 22 ang last day ng trabaho namin. Pero napaaga ang uwi ko. December 19 pa lang ay umuwi na ako sa amin dahil sa nangyari kay Mama. Nang samahan ko siyang magpa-check up, hindi ko inaasahan na kailangan pala siyang i-confine. Mataas daw ang blood pressure, blood sugar, cholesterol at acid niya. Nasermonan ko patuloy siya dahil hindi man lang ito nagsasabi na may nararamdaman na pala ito sa katawan. Pasalamat na lang daw at di natumba si Mama. Hindi na niya kailangan ng CT scan or MRI. Akala ko noon, mga 3 days lang ang ilalagi namin sa ospital at madi-discharge na siya before Christmas. Kasi nga, naiisip ko, ayokong magdiwang kami ng Pasko sa ospital. Pero hindi nangyari ang gusto ko. Hindi bumababa ang kolesterol at sugar ni Mama. Okay naman ang blood pressure niya noon. First time niya noon magkaroon ng high blood at matik magme-maintenance na siya. Naghatid si Papa noon ng mga gamit at pambayad sa magiging bills namin pati na rin ang gastusin. Naiwan sila ng kapatid kong bunso sa bahay. Kaya ang nangyari, nang magpapasko ay andoon pa rin kami sa ospital. Dinalaw na lang kami ni Papa para dalhan ng pagkain na in-order niya sa isang fast food. Bawal kasi ang maraming bisita doon. Habang papagabi na, napatingin ako sa buong ward. Nasabi ko kay Mama noon na kami na lang pala ang naiwan. Kung hindi siya magpapagaling, ay baka doon na rin kami abutin ng bagong taon. Mga bandang alas 5 siguro yon nang iwan kong mag-isa si Mama dahil bumili muna ako ng gamot sa labas. Hindi kasi available yung pharmacy nila kaya medyo natagalan din ako. Ang alam ko ay papatulog na si Mama noon. Pagbalik ko, nagtaka ako dahil wala si Mama sa higaan niya.
Yun pala, ay andoon siya sa loob ng banyo. Ang sabi pa naman niya sa akin bago umalis ay nahihilo siya at di makatayo. Kaya matutulog na lang daw muna siya. Tinanong ko siya kung hindi na ba siya nahihilo. Nahihilo pa rin daw, pero may tumulong daw sa kanyang nurse para makapunta sa CR. Pero wala naman akong nakasalubong o nakitang nurse na nanggaling sa ward namin. Tinulungan ko na lang siya noon na bumalik ng higaan. Kinagabihan ay maagang natulog si mama. Sumasakit pa rin daw kasi yung ulo niya at nahihilo siya. Kumain na ako noon habang may ginagawa sa cellphone ko. Napansin kong may pumasok pero hindi ko naman tiningnan kung sino. Usually mga nurses or janitor lang naman ang pumapasok doon. At baka doon sa banyo naglilinis kasi hindi ko siya nakita. Natapos na akong kumain noon at sigurado ako na hindi pa siya nakakalabas. Mapapansin kasi talaga kapag bumukas ang pinto dahil may konti yung langit-ngit. Hinintay ko pa siyang lumabas ng banyo dahil doon din ako maghuhugas ng pinagkainan. Pero sa isip ko ay ang tagal naman niya yata. Nakasarado ang pinto ng banyo kaya dahan-dahan ko yung binuksan at sinilip. Nagtaka ako noon dahil walang tao sa loob. Iniisip ko na baka nagkamali lang ako na may pumasok. Pero wala naman talaga. Pero kasi, kahit hindi naman ako nag-angat ng tingin noon, ay narinig at napansin ko talaga na may pumasok. Yung anino pa sa pintuan, gumalaw noon, kaya kahit nakayuko ako ay kita ko. Hindi ko na siya masyadong inisip pa. Matapos maghugas ay humiga na muna ako sa katabing higaan at nag-cellphone hanggang sa antukin na ako. Nagising ako noon nang magsalita si mama. Ang ingay daw. May dumating raw bang pasyente at ang ingay ng ward namin. Napatingin ako sa mga higaan na naroon. 3 pa kasi ang bakante at gamit ko yung isa. Wala naman akong bagong pasyente. Sino raw yung maingay? Baka ako sa kabilang ward yon at nagse-celebrate ng Pasko. Akala ko tatahimik na siya noon. Pero bigla niyang sinabi na may nakita raw siyang pumasok ng banyo. Kanina pa raw yon at hindi lumalabas. Ihing-ihi na nga raw siya eh. Sinilip ko naman yung banyo. Walang ibang tao. Taraka ako at umihi na siya. Nagtataka noon si mama dahil may nakita daw talaga siyang pumasok doon. Medyo madilim pa naman yung ward namin dahil ayaw ni mama ng maliwanag. Nasisilaw daw siya. Hindi ko pa talaga gaanong pinagpapansin noon na may nangyayari na palang kababalaghan sa ward namin. Hating gabi ng mag-Noche Buena ay kinain ko na ang dalang pagkain ni Papa na spaghetti. Kumain din ng kaunti si Mama. Nagpatian lang kami ng Merry Christmas at natulog na rin pagkatapos naming matawagan si Papa. Doon na nangyari ang matinding pagpaparamdam sa ward namin. Madaling araw yon, December 25, ay nagising kami ni Mama dahil sa ingay na nadirinig mula sa banyo. Parang may kumukuskus kasi ng sahig at pani-flash pa ng toilet. Napasabi na lang ako noon na walang konsiderasyon naman yung naglilinis doon. Alam niya na may natutulog naman pero nag-iingay pa rin siya. Alam niyo yung brush na medyo matigas yung mga ngipin? Yung scoba? Parang ganun yung ginagamit na pangkuskus sa sahig. Ang ingay talaga at nakaangilo. Aksayado din sa tubig dahil panay ang flash nito. Hindi na ako noon nakatiis dahil napansin kong iritang-irita na si Mama. Baka tumaas pa ang blood pressure niya. Inis na lumapit ako ng banyo at pagsasabihan ko sana yung naglilinis doon. Nang bumulaga sa akin ang madilim at walang taong banyo. Binuksan ko pa yung ilaw doon. Wala talagang tao. Tumakbo ako pabalik kay Mama. Medyo kinakabahan na ako noon at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sinabi ko sa kanya na walang ibang tao sa loob. Napakunot noo siya noon na parang nagtatanong sa akin pero di niya masabi kung ano. Maya-maya ay mahina niyang sinabi na baka may multo daw sa ward namin. Pagkasabi niya noon, Sir Bob, bigla na lang pabagsak na sumara yung pinto ng banyo.
Sabay kaming napasigaw ni Mama. Siguro sakto na may nurse na napadaan nun kaya agad siyang pumasok sa ward namin. Tinanong niya kung anong problema. Mahina akong sinabi na may nanggagambala sa amin. Tapos tinuro ko yung banyo. Bigla ka akong pabagsak na sumara yung pinto. Medyo nangilabot din yung nurse nun. Napansin kong parang ayaw niyang tumingin doon sa banyo. Pagbalik niya ng ward ay kasama na niya ang isang doktor. Sinabi ng doktor na pwede na raw lumabas si Mama kinabukasan. Baka pwedeng mahintay na lang daw na ma-discharge siya at wag nang lumipat. Pinailaw niya noon yung buong ward. Hayaan na lang daw namin na nakailaw at hindi na yun magpaparamdam. Hindi na kami nakasagot noon ni Mama dahil agad umalis noon yung doktor. Medyo na ilang tuloy noon yung nurse. Sinabi na lang niya na magdasal at malapit na rin mag-umaga. Nung napailaw na yung buong ward, ay wala na kaming narinig na nag-iingay sa banyo. Hanggang sa ma-discharge si Mama nun, ay wala nang nagparamdam sa amin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Merry Christmas sa inyo at sa lahat. Sino ba naman ang ayaw makatanggap ng regalo? Lahat naman siguro tayo lalo na kapag birthday natin o di kaya magpapasko. Pero paano kung yung regalo ay nanggaling sa hindi mo kilala? Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Ako si Shane. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng tiyahin ko. Nangyari daw ito nung dalaga pa siya. Bunso siyang kapatid ni Papa. Tatlo silang magkakapatid at si Tita Roda na lang ang hindi pa nakapag-asawa. Hindi ko na nga dapat to ikukwento dahil parang isa ito sa masasamang nangyari sa pamilya ni na Papa. Pero dahil gusto ko rin na maging aware ang lahat na not all gifts are good. Ayon sa kwento ni Papa, simula high school daw hanggang college ay naging crush ng bayan si Tita. Maganda siya, mabait at higit sa lahat matalino. Kaya maraming kababaihan ang naiinggit daw sa kanya. Marami namang lalaki ang nagtatangkang manligaw din. Pero binaset daw niya lahat ng yon dahil mas priority daw ni Tita ang pag-aaral. Pangarap daw kasi talaga nito na maapagtapos ng kursong kinuha niya. Hindi raw inaasahan noon ni na Papa at ng pamilya na may magtatanim ng galit kay Tita Roda dahil sa pambabasted nito. Ang dahilan daw ay napahiya ito sa mga kaibigan. Sigurado daw kasi nito na sasagutin siya ni Tita. Pagkatapos daw nitong mapahiya sa mga kaibigan ay hindi na ito pumasok at nagpakita sa university na pinapasukan nila. Nasa college na sila noon at tumigil daw ito. Simula din daw noon, nakaramdam na si Tita ng pangamba kapag naglalakad pa uwi sa kanila dahil parang may sumusunod daw sa kanya. Kapag nasa loob daw siya ng kwarto, pakiramdam daw niya ay may nakamasid sa kanya. Medyo na paranoid daw siya noon na hindi alam ang dahilan. Minsan daw nang umuwi na siya ay may biglang humarang sa kanya. Nakamaskara daw ito ng nakakatakot. Nandigas lang daw noon sa kinatatayuan si Tita. Nanginginig siya sa takot. Tulala daw siya noon at wala sa sariling umuwi. Hindi naman daw siya ginalaw ng kung sino mang nanakot sa kanya. Pero natakot siya ng husto. Galit na galit daw noon si Lolo nang makita ang itsura ni Tita. Ilang araw daw siya noon na hindi makausap ng maayos. Bigla-bigla na lang daw siyang sisigaw at iiyak. Pinagamot nila si Tita at naging maayos naman ito. Hindi ko pala nabanggit, Sir Bob, na may alaga ng pusa noon si Tita na ilang araw din nawawala. Iniyakan niya yon at hinanap. Pero pinatigil na siya sa paghahanap dahil babalik din daw yon. Bisperas daw yun ng Pasko at abala silang lahat. Si Tita Roda tumulong kina Lola na mag-ayos ng sala. Kinagabihan daw ay nagsimba pa sila. Pagdating ng bahay ay may naabutan silang regalo sa harapan mismo ng pintuan nila. Nakapangalan daw yon kay Tita Roda. Malaki ang regalo. Medyo natuwa naman noon si Tita sa pag-aakalang nanggaling yon sa isa sa mga ninong o ninang niya. Tuwang-tuwa daw siyang binuhat yon papasok ng bahay.
Inilapag daw niya yon sa lamisita at tiningnan ang buong package. Hinanap daw niya kung sino ang sender nun pero wala siya nakitang pangalan. Kaya nag-alangan pa siyang buksan ito. Kinulit na raw siya noon ni Papa na buksan yon. Baka daw yun yung gusto niyang damit o di kaya sapatos. O baka galing din sa isa sa mga manliligaw niya. Nasabik daw no si tita at nagmamadali pang sinira ang balot ng regalo. Ganoon na lang daw ang pagkasindak niya nang malaman ang laman nun. Pumuhanit daw siya ng iyak nang makita ang pugot na ulo ng alaga niyang pusa na nawawala. Tapos nagulat na lang sila Papa dahil bigla na lang nahimatay si tita. Simula daw nang magising siya nun ay nag-iba na siya. Hindi siya makausap ng maayos. Hindi nasasalita at walang reaksyon o walang emosyon. Kahit daw binalik siya sa pagpapagamot ay hindi na nanumbalik sa dati ang kilos at pag-uugali niya. Parang bumalik sa pagkabata ang isip ni tita. Madalas itong umiyak kahit sa maliit na dahilan. Grabe daw yung traumang naranasan niya at naapektuhan pati ang katinuan. Kumbaga, para siya nagkaroon ng PTSD. Pinahanap noon ni na lolo ang nagpadala sa kanya ng regalo pero hindi raw nila yon nakita. Umalis daw sa dating lugar nila yung dating manliligaw. Simula daw noon, takot nang mabukas ng regalo si tita. Palagi nitong binabanggit ang pangalan ng pusa niya. Alam niyo na siguro kung bakit hindi na nakapag-asawa si tita. May kwento pa noon si Papa na nagisingan daw niyang umiiyak at nagwawala si Tita Rhoda. May sumisilip daw kasi sa bintana niya. Minsan, may sumitsit dito. Nabahala daw noon sina lolo na baka meron nang nanggagambala kay tita tuwing gabi. Kaya pinasamahan na lang siya noon sa kapatid niyang babae. Ang sabi ng isa kong tita ay sadyang nananaginip daw talaga palagi ng masama si Tita Rhoda. Inuwi daw ng probinsya noon si Tita Rhoda at pinagamot sa isang surano o albularyo. Akala daw nila ay mga pananakot lang ang ginawa ng maliligaw noon kay tita. Pero malaman-laman ni na lolo na pinakulam din daw siya. Kaya raw pala nag-iba ang kilos at pag-uugali nito. Hindi nagamot si tita dahil matagal na raw sa katawan niya yung tinanim ng mangkukulam. Yung parang sinira daw yung pag-iisip niya. Sa ngayon ay kasama pa rin namin si Tita Rhoda. Maayos-ayos na rin naman siya at ramdam kong mahal niya kami ng mga pamangkin niya. Minsan nga lang ay inaatake siya ng pagkaisip bata, lalo na kapag nakakakita siya ng regalo. Nanunumbalik sa kanya yung naranasan niya noon. Kaya tuwing Christmas at birthday niya, hanggang cash na lang talaga ang hinahanda naming ipamigay. Never na kami nagbalot ng mga gift dahil nga sa trauma ni Tita Rhoda. Ayaw namin siyang matrigger. Kapag naman may nagbigay sa amin ng regalo ay patago o hindi namin pinapakita sa kanya. Hindi ko na lang po binanggit Sir Bob yung tunay naming pangalan pati yung location para na rin sa privacy. Merry Christmas po sa inyong lahat. Hello Sir Bob at sa lahat ng mga tagapainig. I'm Meryl. Itong isi-share kong kwento ay totoong nangyari sa akin nung mismong birthday ko, December 24, taong 2008. 12 years old pa lang ako noon. Kumpleto kami noon sa bahay kasi bukod sa birthday ko, sabay-sabay din naming sasalubungin ng Pasko. Nasa sala lang ako noon, tas kumakain ng spaghetti. Yung mga nakatatandang kapatid ko naman ay tinutulungan si mama sa pagluluto sa kusina. Narinig ko na may kumakanta sa labas ng bahay. Nagtaka ako kung bakit may nangangaroling pa. Dapat ay kasama na nila yung mga pamilya nila sa oras na yon. Lumapit ako kay mama at humingi ng pera para sa mga nangangaroling nga. Tiningnan ko sila mula sa bintana. Puro sila mga babae na may mahabang buhok. Dahil bata pa ako noon at gustong gusto ko yung mga kanta nila, na para bang hinihikayat ako na lumapit sa kanila, kaya lumabas ako para ibigay yung pera pagkatapos silang kumanta. Nung nakalabas na ako, nakita ko yung mata nila na may itim at nakakatakot.
Agad nilang hinawakan ang mga kamay at braso ko at hinila at sinubukang dalhin. Sa sobrang kilabot ko, sumigaw ako ng malakas. Narinig yun ng kuya ko, kaya lumabas siya ng bahay. Tinanong ako ni kuya kung ano nangyari sa akin at sabi ko, gusto akong kunin at kidnapin ng mga babaeng namamasko. Sinubukang habulin ni kuya yung mga babae pero wala siyang nakita. Naglaho sila na parang bula. Tinanong niya yung mga kapitbahay namin kung kilala ba nila yung mga namamasko. Pero ang sabi nila na wala naman raw namamasko sa kanila. Wala rin daw silang narinig. Nanginginig ako noon kaya niyakap ako ni kuya at isinama sa loob ng bahay. Si kuya na ang nagkwento tungkol sa karanasan ko. Ang sabi ni Papa na huwag akong lumabas-labas para hindi ako mapahamak. Yun lang yung birthday ko na hindi ako naging masaya kasi habang kinakantahan nila ako, naririnig ko pa rin yung kanta ng mga babae. Kahit marami akong natanggap na regalo noon, para bang hindi ako maangiti. Iniisip ko pa rin kasi yung nangyari sa akin sa labas. Alam kong hindi ko yun guni-guni kasi ramdam na ramdam ko yung pagkakahawak ng mga babae sa kamay ko. Mabuti na lang talaga at hindi ko yun napapanaginipan o narinig man lang kahit minsan yung boses nila. Pero kapag nakakakita ako ng mga namamasko, natatakot talaga ako dahil baka inutusan sila ng mga babae na kunin ako. Kapag birthday ko, hindi pa rin maiiwasan ng mga kapatid ko na ipaalala sa akin yung nangyari sa akin nung 12 years old pa ako. Totoo man yun o malikmata lang, isa lang yung pinanhahawakan ko. Kailangan kong maging maingat dahil baka dumating nga talaga yung panahon na kunin ako ng mga masamang tao, Pasko man o hindi. Aaminin ko, nagkaroon ako ng trauma dahil doon, kaya hindi na gaanong kasing saya ang birthday ko at pagsalubong sa Pasko. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos at ipinagdarasal ko na marami pang Pasko ang pagsasaluhan namin ng pamilya ko at yun ang pinakamagandang regalo na pakaiingat-ingatan ko. Hanggang dito na lang po, sir. Ako po ulit si Meryl, taga Caloocan. Magandang araw, boss, at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Papalapit na naman ang Pasko, kaya naaalala ko na naman itong kwento ni Lola sa amin. Tungkol ito sa nangyari kay Papa noong bata pa siya habang nagdiriwang raw sila ng Noche Buena. Nakatira pa sila noon sa probinsya. Tawagin niyo na lang pala akong Grace. Tabaing bata daw talaga si Papa nung nasa elementarya pa lang, kaya hindi siya gaano dinadala ni Lola noon kapag lumalabas ito. Bukod daw kasi sa takaw pansin ng kabataan nito, ay batiin daw ito, kaya madalas siyang magkasakit noon. Bisperas daw yun ng Pasko nang magpaalam si Papa na sasama sa mga kaibigan nitong mga ruling. Pinayagan naman ito ni Lola, pero binilinan siyang wag silang lalayo. Kung saan-saan daw noon nakarating si Papa, hanggang sa may napuntahan daw sila noon na isang bahay na ang matandang babae lang daw ang nakatira. Pinapasok daw sila nito at pinakain ng mga handa nito. Mahilig daw talaga si Papa sa matatamis kaya madami ang nakain niya. Pag uwi raw niya ng bahay noon ay sumakit ang tiyan niya. Naikwento daw niya yung tungkol sa matandang nag-alok sa kanila ng kakanin. Hindi alam ni na Lola noon na bantog pala ang matandang yun na aswang sa kabilang bayan. Doon daw kasi ito nakatira dati at nagtitinda ng kakanin. Lumipat lang daw ito sa bayan nila nang wala nang bumibili ng kakanin nito. Mayroon daw kasi itong nayanggaw. Ang akala nila noon ay nasobrahan lang sa kain si Papa. Pero nakapagbawas na daw ito at lahat ay hindi pa rin daw maalis-alis ang pananakit ng tiyan nito. Hanggang sa magsusuka na nga ito. Namurta na rin daw noon si Papa at nanlalamig. Nang hawakan daw ni Lola ang tenga noon ay napamura na lang daw siya. Nanlalamig daw ang tenga ni Papa. Agad daw noong pinahira ni Lola ng langis na may mga ugat-ugat pa ang tiyan ni Papa. Medyo umayos daw ang pakiramdam noon ni Papa, pero meron pa rin na paminsan-minsang kirot. Ilang sandali pa daw ay humilab ang tiyan ni Papa at nailuwa daw niya ang lahat ng nakain niyang kakanin. Doon na raw nawala ang sakit ng tiyan niya.
Kinagabihan daw noon ay nagdatingan na ang ibang kamag-anak. Pagkatapos magsimba ay naghintay na lang daw sila ng 12:00. Nakatulog daw noon si Papa. Pero nagising daw siya nang maramdaman niyang nagbukas ang bintana niya. Grabe ang takot niya noon nang makita ang isang babaeng gumapang papasok ng bintana. Sliding window na kahoy daw ang bintana nila, kaya malaki talaga ang daanan ng tao kapag nabuksan iyon. Hindi raw siya noon nakapagsalita dahil sa takot. Tinatawag na daw siya noon ni Lola dahil tumutunog na ang kampana. Hudyat na 12:00 na ng 25 ng Disyembre. Kainan na. Nagtaka daw noon sina Lola dahil nakailang beses na daw silang tumawag ay hindi pa lumalabas ng kwarto nito si Papa. Ganoon na lang daw ang pagkagulantang noon ni Lola nang pagpasok niya ay makita niyang nakatayo na daw sa paanan ni Papa yung matanda. Bigla daw itong naging pusa nang makita siya at mabilis daw itong tumalon sa bintana. Buti na lang daw at hindi nito ginalaw si Papa na nakatulala lang. Inalalayan daw niya noon si Papa palabas ng kwarto at pinakain. Nahimasmasan lang daw noon si Papa nang makakain ng pritong manok. Kinuwento nitong yun daw ang matandang nagpakain sa kanila ng kakanin noong mangaroling sila ng Noche Buena. Kaya nakumpirma nilang aswang nga ito at balak yang gawin si Papa. Maya-maya daw noon ay may humuni ng tiktik. Paikot-ikot daw ito sa bahay nila. Sinigawan daw ito ni Lola ng, "Manang, Merry Christmas! Kumain ka muna ng pagkain bago ka mambiktima." Bigla daw itong tumahimik. Kinabukasan nun ay maaga pang pumunta sa bahay nila ang mga nanay ng mga batang kasama ni Papang mangaroling. May dumalaw daw sa bahay nila nung Noche Buena bago mag 12:00 at matagal daw na nagpaikot-ikot ito sa labas ng bahay nila. Sinabi din ni Lola na napadaan ito sa bahay at dinalaw nito si Papa sa mismong kwarto nito. Natakot daw ang mga ito at hinikayat si Lola na puntahan ang matanda. Natanong ni Lola kung sumakit din ba ang tiyan ng mga anak nila. Hindi naman daw. Si Papa lang daw ang sumakit ang tiyan noon. Siya talaga ang balak biktimahin noon ng matanda. Paskong Pasko at pinuntahan nila ang bahay nito. Nagdala pa daw noon ng pagkain si Lola. Pero naasalubong daw nila ito na nagmamadali at may daladalang malaking bag. Alam na ni Lola na aswang siya. Kaya lilipat na naman ito ng ibang lugar at magbabaka sakaling may mabiktima na. Simula nun ay hindi na nila nakita pa yung matandang iyon. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Isabel, taga Pasay, Manila. Nag-work ako dito sa Manila sa isang office sa government agency. Itong ibabahagi kong karanasan sa inyo ay hindi ko talaga inaasahan, Sir Bob. Kung iisipin ay napaka-nonsense pero nangyari pa rin nang dahil lang talaga sa inggit. Meron akong ka-office mate na itago na lang natin sa pangalang Karen. Nauna siya sa akin ng mga 3 taon sa work. Pero aminin man namin o sa hindi talaga siya ganoong kagalingan pagdating sa computers. Like sa mga Excel spreadsheets, PowerPoint, Microsoft Word at iba pa. Hindi rin siya ganong kabilis mag-type. Kumbaga, ang mas bagay sa kanyang ipatrabaho noon ay paperworks, literal. Nasa HR kami at mostly mga memorandum, meetings, etc. ang ginagawa namin. Nasa amin din ang DTR ng mga empleyado. Noon kasi ay wala pang body clock, kaya nasanay siyang sinusulat ang mga log-in, log-out ng mga empleyado. Siya noon ang nagtatransfer ng mga time in at time out sa mano-manong DTR. Pero nung nakapasok na ako sa trabahong ito, nagkaroon na rin ng body clock at connected yon sa computer namin. Yung mga leave, OB at mga travels ay ini-encode din sa computer, which is mas maalam akong gumamit ng mga in-install na app for encoding. Dapat nga nun, mas magpasalamat siya dahil kakaunti na lang ang ginagawa niya
at same pa rin ang sahod. Ako nga na halos kakaupo ko lang, tatawagin na naman ako ng isang chief para maipagawa. In short, mas marami ang ginagawa ko at madalas nakaharap sa computer. Kung nagsabi lang siya noon na nagsaselos siya dahil palagi na lang daw ako ang inuutusan ng boss namin, sana binigay ko na lang sa kanya yung mga task ko para hayahay sana ang buhay. Yung labas kasi sa kanya, parang may favoritism daw. Mas gusto daw ako ng mga boss kaya ako ang pinapagawa. Kung alam lang niya kung gaanong nakakapagod yon. Isa sa pinaghihimudok ng butchi niya noon, every Christmas at may malaking bonuses sa mga boss ay nalilibre kami. Pero ako, binibigyan ng extra money. Hindi pa kasi ako permanent noon. I started sa job order, kaya maliit lang ang bonus namin at walang benefits. Samantalang siya noon ay casual na. Maayos ako nakikipag-usap sa kanya noon, Sir Bob. Pero ramdam ko yung inis at pagkailang niya sa akin. Alam mo yung kapag sinasagot niya ako, pabalang o di kaya pasinghal. Pero dahil mas nauna siya sa akin, nirerespeto ko pa rin siya. Mas matanda lang naman siya ng ilang taon sa akin, pero hindi ko alam kung bakit hindi siya ganun kaalam sa mga computers. Nangyari ang bagay na di ko inaasahan nung mag-Christmas party kami. Nagmunito-munita kami at sadly, siya yung nakabunot sa akin. Tuwing umaga nun, palaging may kakanin para sa akin. Tuwang-tuwa naman ako dahil libreng breakfast yon. Hanggang sa mag-Christmas party na nga kami. Nakailang kakanin din ako nun. Nang ibubunyag na kung sino yung nakabunot sa pangalan ko, nagulat ako nun. Siyempre sa isip ko, ang thoughtful naman pala niya. Akala ko kasi suplada. Nakangiti pa ako nun habang inaabot niya yung gift niya para sa akin at nag-thank you ako para sa mga kakanin. Tumango lang siya nun at parang napilitang ngumiti. Tanggap ko na siguro ganoon lang talaga ang personality niya. Hindi palang ngiti. Excited akong buksan yung gift niya nang makauwi ako ng bahay. Natuwa ako nang makitang isang set yon ng Bath and Body Works at original yon. Isa kasi yon sa balak kong bilhin noon. Kaya sobra talaga akong natuwa noon at agad ko yung pinagbuksan at tinesting ang mga amoy. Nang matutulog na ako, doon na ako magsimulang makaramdam. Unang sumakit ang tiyan ko. Humilab yon na para akong nasusuka. Sumunod naman ay yung mga kasukasuan ko. Parang bilang nang hina yung mga buto ko. Hindi ako makatayo noon ng maayos at natutumba pa. Unang suka ko ay halos tubig lang ang lumabas. Pero muling humilab ang tiyan ko at doon na halos isuka ko pati yung bituka ko. Akala ko ay umatake na naman yung acid ko. Pero nagulat ako nang magsisigaw noon si Mama habang nililinis niya yung sugat ko na nagkalat sa sahig. Bigla siya nung napaiyak at nagtanong kung sino raw ang may gawa sa akin noon. Hindi ko pa nabanggit na taga Dumaguete si Mama, malapit sa Siquijor, kaya alam niya ang mga tungkol sa kulam at barang na yan. Alam daw niya agad na may nambarang sa akin dahil sa mga sinuka ko. Hindi ko alam noon, Sir Bob, na yung laman pala ng sinuka ko, pasintabi po sa mga kumakain at nandidiri sa mga gantong usapin ay iba't ibang klase ng insekto, uod at merong pangaraw maliliit na palaka. May mga ipis, langaw at maliit na scorpion pa. Hindi ako makapaniwala noon na lahat ng yun ay galing sa sinuka ko. Nilapitan ako ni Mama. Umiiyak na siya dahil nakita niya yung balat ko. Unti-unting parang nagkakasugat. Nang dahil pala yung sa lotion na ginamit ko bago sana matulog. Pulang-pula din yung mga mata ko noon na parang nagdurugo. Nang tingnan ko sa salamin, doon na ako nagsimulang mag-hysterical. Nagsisigaw ako noon dahil sa takot. Ang nakita ko kasi sa salamin ay isang matandang babaeng kulubot ang muka at lumuluwa ang mga mata. Pagkatapos noon, bigla nandilim ang lahat. Nagising ako noon dahil sa pinagpapawisan ako ng malagkit. Kumirot bigla yung sentido ko. Babangon sana ako pero muli din akong pinahiga ni Mama. Ginagamot daw ako.
Naramdaman ko noon ang pagpisil noon sa sikmura ko. Napapaaray ako dahil sa sakit. May pinainom sa akin yung manggagamot. Maya-maya lang ay sumuka na naman ako. Pagkatapos kong sumuka, pinahiga ulit ako. May nilagay siya na isang puting tela na parang langis at pinahid yon sa ulo ko at buong katawan. Habang pinapahid niya yon ay parang may binibigas pa siyang dasal o orasyon. Habang pinapahid niya yon, sindak na sindak daw si mama. May nalalaglag daw na maliit na karayom at kung ano-ano pang mga tinik. Hindi mapigilan ni mama yung iyak nang sabihin ng manggagamot na yun daw yung mga tinanim sa katawan ko. Sobrang sikip ng dibdib ko noon sa pagpigil ng pag-iyak. Kahit nga si Papa noon, napapamura at galit na galit. Sino daw yung walang pusong may gawa noon sa akin? Naawa naman ako sa sarili ko noon. Wala naman kasi akong kaaway o ginawa ng masama, pero naranasan ko yon. Nakailang ulit pa ng pahid ng telang may langis yung manggagamot. Nalaman ko na kilala pala yun ni mama na taga Samar. Nagkataong nasa malapit sa Manila itong manggagamot, kaya nung malaman ay pinasundo nila para gamutin ako. Nang maubos na makuha lahat ng tinanim sa akin, ay muling dinasalan yon ng manggagamot. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang ibalik yon sa may gawa sa akin. May alam din kasi siya sa black magic. Parang ayoko sana. Natatakot ako na muling gumanti yon. Pero matigas sa sinabi ni Papa noon na ibalik sa may gawa noon ang lahat ng tinanim sa akin. Ang nasabi lang ng manggagamot, maaaring kilala ko raw yon. At oras na maibalik niya ang ginawa sa akin ay hindi na raw yon magpapakita pa. 1 linggo din akong nagpahinga noon dahil yung mga tumubong parang kaliskis ng isda na nagpakulubot sa balat ko ay di pa gaanong nawawala. May ideya na rin ako noon kung sino ang may gawa sa akin. Dahil sabi ng gumamot sa akin, maaaring inggit ang dahilan at may binigay daw yung mga bagay na maaaring nagpakulubot sa balat ko at nagbigay ng iba't ibang sakit sa akin. Yung lotion na pinahid ko sa katawan bago matulog, pati na yung pabangong inispray ko sa buong katawan. Ito pala yung Christmas gift sa akin ni Karen. Nang pumasok na ako ng office, nalaman kong nag-resign na raw si Karen. Uuwi daw kasi ito ng probinsya dahil may sakit ang nanay nito. Ang napansin lang daw nila ay dumadaing ito ng masakit ang ulo. Para nasusuko din daw ito. Nung maipasa ang resignation ay hindi na raw nila ito nakita pang muli. May nakibalita lang daw noon na naging kaibigan niya sa opisina. Nagkasakit daw ng malubha si Karen. Maliban doon ay wala na talaga siyang balita kung hanggang ngayon ay buhay pa siya.